Hi Virgo, kumusta po kayong lahat? So yun, Virgo, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link ng aking Facebook. Ayan, message lang po kayo, okay? Okay, so Virgo, ang reading pala natin is, ano ba yung ganap sa love life mo sa taong 2026? Okay. Virgo. Virgo. So guys, meron tayong I was called here on a mission. So nakikita ko guys, ang mga Virgo, mas nagpo-focus ka sa career mo. Feeling ko mas maraming magandang nangyayari pagdating sa career mo and pagdating sa love life. Feeling ko mas naka-move on na kayo. Mas payapa na yung isip mo sa taong 2026. May mga bagay ka na parang tinanggap mo na sa sarili mo at hindi ka na para mag-overthink pa. Na parang kung ito na talaga yung kahihinatnan sa ngayon, hindi ka na magmamadali na para magkaroon ng love life. So nakikita ko sa inyo guys, mas nagpo-focus ka sa mga goal mo sa buhay. Kasi parang feeling mo meron kang mission, malaking mission sa taong 2026 na parang mas kailangan mong i-consider or mas kailangan mong pagtuunan ng pansin. So tingnan pa natin. Virgo, pagdating sa love life, sa taong 2026, meron tayong facing my shadow removes darkness from the world. Di ba parang, alam mo yun, parang bigla kang inalisa ng black energy sa katawan mo. Parang bigla siyang umalis. Parang kang binuhusan ng malamig na tubig. Nakikita ko guys, lahat ng mga blockages, lahat ng mga nag-evil eye sa'yo, lahat ng feeling mo is nagmamanipulate sa'yo. Guys, iaalis na daw sa inyo ni universe. And kung negative sa'yo yung isang tao, kung single ka ngayon, kung negative sa'yo yung taong to, mararamdaman mo na parang nire-remove siya sa inyo ni universe, no? Parang pinapakita na mismo sa inyo ni universe yung dahilan kung bakit hindi siya pwede. Okay? Pinapakita na sa inyo ni universe na parang ito yung dahilan kung bakit hindi mo siya pwede makatuluyan o hindi siya pwedeng i-entertain. So, kasi nga, meron siyang negative energy na pwede maka-apekto sa aura mo or sa pang-araw-araw mo. Tignan pa natin. Meron tayong honesty is the best policy. So, guys, yung pinapakita kasi sa akin dito, mas nagiging honest ka daw sa sarili mo or gusto mo ng someone na mas honest. And mahirap hanapin kasi yung ganun. Yung someone na honest and someone na professional or same mo, no? Tignan pa natin. Okay. Meron tayong I am supported on my path. I am supported on my path. So, nakikita ko guys, may guidance ka, no? May nag-guide sa inyo sa tamang landas. May someone na parang nagsasabi sa inyo na ito yung dapat mong gawin, ito yung kailangan may consider, na parang pinapakinggan or pakikinggan mo tong taong to. Actually, yung energy ng Virgo, hindi ko siya nakikitang parang mababaliw ka sa pag-ibig sa taong 2026. Oo, more on sa career and ang daming project, ang daming opportunity, pwedeng offer na paparating sa inyo ngayong taong 2026, guys. Okay? Na parang ito yung mas pagtutuunan mo ng pansin. Na parang bonus na lang talaga kung may paparating sa inyo na someone. Okay? Tingnan pa natin, guys. Additional message. Pagdating sa love life mo, meron tayong our bound feels like it's on the edge of breaking. So, alam niyo guys, lahat ng nai-involve sa inyo masyadong komplikado. Alam mo yung parang wala namang problema pero sila mismo yung nagpapakomplikado ng sitwasyon. Eto, merong someone na nagkakagusto sa inyo. Sobrang gustong-gusto ka nito pero conflict siya eh. Okay? Na parang ingat na ingat siyang ma-fall sa inyo. Tingnan pa natin. Okay.
So, meron tayong I choose us over and over again. Oh, alam nyo guys, feeling ko apektado rin kayo ng ano, victim of love. Parang ganun, victim of love. So, actually, itong taong to guys, i-reject ka niya eh. Itataboy ka niya. Ipaparamdam niya sa inyo guys na wala na siyang nararamdaman or hindi siya interesado sa inyo. Pero alam niyo guys, kalaunan, pag wala ka na daw pakialam sa taong tayo, no? Bigla na naman magpaparamdam. So, ito guys ay walang title, no? Pwedeng kaibigan mo or pwedeng malambing lang sa inyo. So, yung nakikita ko guys, para magpaparamdam na naman siya sa taong 2026. Magpaparamdam na naman ng love. And ikaw naguguluhan ka na sa kanya. Okay na bakit bigla mo itong nararamdaman sa kanya. Okay? Pero guys, mas nakikita ko kasi sa inyo, mas magpo-focus ka sa career mo. Then, itong taong to, ile-let go mo na. Hindi na para mahulog pa sa kanya. And kung makikita mo, masyado siyang komplikado. And ramdam mo na parang iniingatan niya yung sarili niya. Parang ayaw niya masyadong mahulog ang loob sa inyo or ma-inlove sa inyo. So, alam mo yung parang sobrang pag-iingat niya. Then, sa taong 2026, guys, ayan, pipiliin ka na naman daw niya ulit. Paulit-ulit, no? Parang ganun lagi yung scenario. Parang kabote. Magpaparamdam, mawawala, magpaparamdam, mawawala. So, pwedeng mapapagod ka rito sa taong to. You are perfect to me, flaws and all. Diba? Okay naman na sana tong taong to eh. Yun nga lang guys, merong something sa kanya na hindi mo talaga bet. And, wala. Piling ko naka-move on ka na sa taong to. Sa kanya pa naramdaman to. So, nangyayari kasi guys, parang urong sulong eh. So, ayan, your spirit blooms anew each time life challenges you. Tignan pa natin, meron tayong I forgive you for me and for us. Oh. So guys, yung nakikita ko dito, patatawarin mo na siya pero hindi ibig sabihin nun is bibigyan mo siya ng chance na pumasok ulit sa buhay mo. Papatawarin mo siya pero hanggang doon na lang. Siguro friendship na lang din talaga yung kaya mong ibigay sa taong to. Pero kung sakaling pagmamalasakit, pwede ka magmalasakit pero sobrang limitado. Okay? Wala na akong nakakitang love. Feeling ko mas naka-move on ka na sa kanya. Kung kailan niya marirealize na gusto ka na pala talaga niya ipaglaban. Wala na. Hindi ko na nakikitang i-entertain mo pa yan. Okay? Tignan pa natin. Message, emotional intimacy. I'm afraid to truly open up to you. Being raw and authentic with my emotion is something I'm still working on. So, yun. Feeling ko guys, medyo naguluhan talaga siya. Ikaw rin siguro yung may dahilan kung bakit ganun yung naramdaman niya. Kung bakit parang urong-sulong din si person. Diba? So, tignan natin, meron tayo. Something to say. There's something I really want to share with you. I'm waiting for the right time to tell you. So, gusto ko pala niyang kausapin. Gusto niyang iklaro sa inyo kung bakit ganun yung naging reaction niya. Bakit parang na-feel mo na nilet go ka niya. Ba't parang nireject ka niya. Kasi sabi dito, not the time. Not the right time. Siguro kasi, tinanggap niya na kasi yung sitwasyon. Pwede may kasalanan ka rin eh. Okay? Baka ikaw yung unang nag-reject sa kanya. Then ngayon ang naramdaman mo na mahal mo pala guys, siya naman nireject ka. So ngayon, ganun nga yung nakikita ko guys eh. So, possible na pag na-reject mo siya, siya naman yung magpaparamdam tas i-reject ka. I-reject ko. Parang ganun. So, by the way, tignan natin, meron tayong father wounds. My father is a big influence on my behavior now as an adult. I have challenges with connecting to the divine masculine energy within me and externally. Actually, guys, malaking epekto talaga kung ano man yung nangyari or trauma na naranasan mo sa father mo or kung paano ka pinalaki ng father mo kung hindi man yung trauma, guys. Kasi pwedeng ine-embody mo eh. Okay? Yun yung nagiging dahilan kung bakit parang mas nagiging perfectionist ka sa relasyon. Tingnan natin, guys. Advice, meron tayong playfulness. So, ang gusto kasi ng person mo is landian lang, lambingan lang, hanggang dun lang. Hindi kanya kayang panindigan, hindi niya talaga kayang bigyan ka ng commitment dun sa relasyon. Gusto niya lang talaga, guys, na parang lindiin ka or maging malambing. Hanggang dun lang talaga yon. Okay? So, iingat ka. By the way, guys, ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye po.